Pepper. So mukhang mukhang inspired ka ngayon mo. Bola ka, kakagising. I mean, wala kang prepare to adventurous person. I usually do a lot of travels. Parang you always have to. I love um put yourself first before your partner. You always have to. So hello guys everyone. So this is Josh and welcome to my podcast. In this episode, please welcome my friend, my guest, Joven. Ayan, so Hello guys, how are you? ayun. So kamusta ka naman Ben? It's been a long time since we met. Yeah, good. I've been better. Well, never Wow, been better. Pepper. So mukhang inspired ka ngayon Inspired ka ba ngayon? Okay na din. Okay na din. Pero sabi mo sa akin before na stress ka. Pero parang hindi ka naman mukhang stress. Tingnan mo, fresh mo. Share mo naman yung skincare mo. Alam mo, bola ka, kakagising. I mean, wala kang prepare to Well, actually, yun nga. So, kwento ka muna about your life. About my life or about who Yes. I am or what I've Yes. been through? I am Joven Cabrega, or you guys can call me Ven. And ano ba? Very adventurous person. I usually do a lot of travels and I love mingling with a lot of people. I love talking to a lot of people, having some friends, talking to strangers as well, because I always believe na parang, and for some reason, parang it's good to talk to some stranger than someone who you've known. Kasi Yes, that's true. That's true because kapag kumusap ka ng strangers, they will not judge you. 'Di ba? Exactly. And ano ba ba? Educational background. Saan ba yun? Parang nag-a-apply. Educational background. So, sige. Hindi mo na ako HR. So, eto. I'm 25. 25. Aries, sa mga nagtatanong. Okay. Well, actually, ito si Joven, isa to sa mga gwapings dito sa lugar namin. Marami nagkakagusto talaga dito Yan. So, ayun nga. So, Joven, tanong ko lang sa'yo, kailan yung last relationship mo? It's been a while Wow, it's been a while. So, meaning? Last March. Last March lang. Okay. So, now, last March yung breakup namin Okay, last March. So, March, April, May, June. So, it's almost 4 months. Almost 4 months. Okay. So, dun sa breakup nyo, ano yung mga natutunan mo na dapat mong i-apply sa susunod mong karelasyon? Sorry, sinisipon ako. No, it's okay. It's fine. Feeling ko yung natutunan ko na dapat ko i-apply. I mean, it's somehow cliche, pero ganun talaga Parang you always have to put yourself first before your partner. Exactly. You always have to prioritize yourself first, di ba? Or parang at least magtira ka para sa sarili mo, not to give it all. It's called self-love, di ba? So, ano ba? Yung idea ng love, it helped me. I've learned it the hard way. It helped me a lot changing perspective about love. Parang I've realized na parang you cannot force love Love shouldn't be forced. So pagka forced kasi yun, pagka minadali mo, parang it doesn't feel very genuine. So okay. So parang parang may i-apply kayo sa sarili ko kasi yung love is pinorse namin ng ex ko. And actually, it was not healthy. I mean, guys, next time, if ever you're gonna be entertaining someone or you're gonna be having some into a relationship, just try to take it slow. Try to know the person better. Parang bottom line, wag tayong maging marupok. Ganun lang yun. Alam mo, Ben, yan ang problema sa akin. Sobrang rupok ko.
Like, alam mo yun, konting ano lang sa akin, konting message lang na how are you, good morning. Nandiyan na eh, sabi ko, sasabihin ko, mag-hope na naman ako na, oh my God, mahal pa niya ako. Sige, makikipag-ayos ako. And then later on, alam yun, nandito ako sa roller coaster of emotions. Pag may naaalala ko na isang bagay or yung mga previous things na nangyari before, na ano ko, yung parang, because of that, nagkaroon kasi ako ng trust issue. Kaya nagkakaroon ako ng roller coaster of emotions. So, for me kasi, we forced our relationship. Like, 3 days, naging kami na. And then, yeah, 3 days. That's what I'm telling you. Well, actually, Ako yung masyado kasi akong naniwala dun sa sinabi niya sa akin na na bakit mo pakikilalanin yung isang tao? Kasi kung committed na kayo with each other, makikilala niyo yung bawat isa. So, nadala ako sa ganun. But, well, actually, that person is very genuine when it comes to love. That's, honestly speaking, he's very genuine. Yeah. So, ano pa ba? Ano pa bang natutunan ko? Yeah, ano yung natutunan mo? Naranasan mo na maghabol. Like, to please that person para bumalik sa'yo. Oo. I mean, maraming beses na ako lagi naghahabol. Maraming beses na nare-reject ako. Or parang nakikipag-break kasi parang they've been telling me na they fell out of love. Ganun. So parang mas mahirap kasi mag-move on pagka ganun yung reason. Yes. Na fell out of love. Yes. Kasi to be honest, you don't know what done wrong. Hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Exactly. Yung clueless kasi nangyari na bigla ka nalang iniwan, di ba? So, kasi nandito tayo sa point na, di ba, sabi nga nila, it takes 2 to tango. Right? So, diba, sinasabi nila na yung nang iwan, ang choice nila, meron silang 2 choices. Like, humanap ng iba at balikan yung iniwan nila. But yung iniwan, ang choice lang nila is to accept the reality na wala na talaga sila. Tama? But, kasi akala kasi ng mga nang iiwan, like ako, I'm not perfect, so I admit na marami din naman ako nung binrake or mostly ako yung nang iwan sa mga ex ko. Why? Kasi kailangan... Grabe. Ba talaga to? Hindi. Pag alam ko na sa sarili ko na nawawala na yung respect sa akin. So, kasi ako as much as possible, uubusin ko muna yung sarili ko. Like, titignan ko kung hanggang yung capacity ko, kung hanggang yung saan kaya kong tiisin regarding doon sa love, doon sa isang tao. Pero once na naubos na ako, like, sige na, okay na, maghiwalay na tayo. So, ganun yung perspective ko when it comes to love. But, pag ako naman yung iniwan, yes, naghahabol ako. Sobra yung paghahabol ko. Then, ganun din, na inuubos ko din yung sarili ko sa paghahabol, pero pag alam ko na sa sarili ko na tama na, so, kailangan na lang natin i-accept na wala na, di ba? Yeah. It's more of acceptance na din. Yes. Pero don't get me wrong. I mean, although I'm saying na, kasi ang hirap kasi na sinasabi ko na I'm preaching na it's more of acceptance, na guys, you have to accept. Pero guys, just for everybody's information, until now, I'm still hunting my ex. I'm still hunting my ex. I'm still having some relapse. Just say I'm still having some relapse. Yes, that's normal. Kasi 2 months pa lang, like March, April, May, June. 4. Almost 4 months pa lang kayong hiwalay. So, syempre nandun ka pa rin sa stage na nag-relapse ka. So, yung relapse mo kasi, feeling ko yung relapse mo is parang naalala mo lang yung memories nyo together. Ang relapse ko, it's more of, alam mo yun, naka-move on ka na eh. You don't really wanna be with him. You no longer wanna be with him anymore. Pero parang, ang hindi ako maka-move on, yung aftermath or yung effect, yung pain, diba? So parang, ayaw mo na sa kanya technically, pero yung pain or yung effect ng ginawa niya, nandun pa din. So, yun yung part na hindi ako maka-move on. It's not about the memories, it's about the pain. Yeah, tama naman. So, which is yun yung nakakapag-cause sa atin ng trauma to enter a new relationship. Diba? So, feeling mo gagawin...
sabihin man na iba na medyo madrama or like medyo hindi relatable. Pero once na naramdaman nila yun na talagang, ay shit, parang ang sakit. Ang hirap mag-move on dun sa pain or dun sa effect nung ginawa nila. Exactly. Exactly. Totoo yan. Ano yung pinaka-worst breakup na naranasan mo? Worst breakup? Actually, dalawang beses pa lang naman may nakikipag-break sa akin. Kasi usually ako na yung nakikipag. Pero worst breakup, siguro, so far yung, di ba yung ex ko ngayon? Yung second na ex ko, bago yung ex ko ngayon. Oh, okay. So, ano yung step na ginawa mo para maka-move on? Wala eh. Dinamdam ko lang talaga. Like, you have Kasi to talagang endure the pain, right? Diba? So, kasi ako ganito eh. Pag ako yung broken-hearted. Naging reckless ako for some quite time. Naging, parang nag-rebelde or parang naging reckless nga. Parang, pumunta ako sa mga club. Okay. I have done some clubbing, Nectar. Sa mga nakakita sa Nectar dyan. Wala na po ako, matagal na po akong tiwalag sa Nectar. Nectar. I've gone to Disney and also sa Silo. Ayun. Okay. Like as in kung saan maraming crowd, nandun ako. Alam mo yun, just to be preoccupied. Let's just say to be preoccupied. Diyan naman tayo magkaiba kasi ako once na broken-hearted ako, ina-isolate ko yung sarili ko. Lagi ako nasa loob ng room. And then, parang ayoko may kakausap sa akin ibang tao. But now, natutunan ko sa sarili ko na kailangan mo lumabas. Kailangan mo makapaghalubilo sa labas. Kasi hindi, kung i-isolate mo yung sarili mo during the time na in pain ka, walang mangyayari. Lalo ka lang magdadrama, magsa-self-pity sa loob ng room mo. Diba? Ang dami mo naiisip. So, once na kasi in-isolate mo yung sarili mo, parang, alam mo yun, matatrap ka din sa memories yung dalawa. Magiging stagnant yung life mo and magiging unproductive yung araw mo. Once na in-isolate mo yung sarili mo sa kwarto mo lang. So ngayon, ang ginagawa ko while moving on, well actually, to be honest, ako yung nakapag-break dun sa ex ko. Just because I realized that yung worth ko as a person and I know how to value myself. But syempre, I really love that person pa rin. Hindi pa rin naman nawawala yun. Like, actually, sure ko lang ako nga yung nakapag-break sa kanya. But, after ilang oras, tumatawag ako, nagmamakaawa ako. And then, I think naka 20 plus missed calls ako. And then, ang dami kong message na, please, ayusin na natin to, ganyan. And then, kaya nung nag-chat ka sa akin, okay. Na-mention mo sa akin yun, nag-chat ka sa akin, hindi ako niniwala. Sige, bahala ka dyan. Hindi ako niniwala sa'yo. Well, anyway, so, yun. Pero, ano naman, nandito na ako sa stage ng acceptance nung sinabi niya sa akin na wala na dapat pag-usapan. Okay? So, tinanggap ko na. And then, sabi ko sa kanya, ayaw mo na ba talagang ayusin? Mahal na mahal kita. Ang reply niya lang sa akin, emoji na nakaganyan. So, well, I think I'll take that as an answer to my question. Right? It's been okay na. And then, ayun, dumaan yung maghapon, hindi kami nag-uusap. And then, ayun, nandito na ako sa stage na parang relief. Nagkakaroon na ako ng unti-unti ng peace of mind and bumabalik na yung sanity ko. Kasi ang hirap ibalik, ang hirap i-redeem yung sarili mo, di ba? Lalo na kapag yung energy mo napunta dun sa taong gusto mahal na mahal mo. Ang hirap kunin ng energy na nawala. Di ba? Ito yun. Ayun. So, and, you know why it's hard to move on? Pag medyo nasa long term na kayo, it's hard to move on kasi you keep on including your partner sa lahat ng magiging decision mo sa buhay. So parang sa bawat magiging decision mo, every step that you will take for your future, you keep on including him or her. Kung gusto niya ba, diba? Kaya it's hard to move on kasi every time that you will take a step for your future, you will think of him or her kung okay ba sa kanya yun. It's not, kasi pag nasa relationship ka, it's not just all about you, eh. It's all about companionship, eh. So it's all about how you feel and and what will your partner will feel as well. Exactly. So parang ganun. So kaya it's hard to move on kasi
you've been or nasanay ka na bawat step na gagawin mo nandun siya. Totoo yan, totoo. And now that you're alone. So, Diba? pareho pala tayo nasa moving on stage pa rin until now. But everything will be fine soon. And I believe na everything happened for a reason. Right? So may plano si God sa atin. Everything happens po naman. It will always be. Yes. Ganon. Hindi natin alam. We do not know. Habang nasasaktan tayo, piniprepare lang tayo ni God na mas maging strong para doon sa next na partner natin. Tama? Para alam natin yung mga dapat gawin at alam na natin iwasan yung mga tama or mali. Well, actually, I've been through a lot in a relationship. Like verbal, physical abuse, but yun yung nagpa-strong sa akin. And then yun yung naging reason para mag-move on and to accept the fact na wala na talaga. After nung nagmakaawa ako, so mas pinili ko i-accept na lang. Kasi acceptance, napakahirap ng acceptance. Pero dadating din talaga sa point na, ayun nga, ma-accept mo yung reality na talagang wala na. Yeah, totoo yun. So, kaya ito guys, ang kailangan natin is self-love and self-respect. Diba? Well, actually then, hindi naman ako perfect. Hindi naman ako perfect. Like, may pagka-immature din naman ako eh. Ina-admit ko yun. And most of the time, I'm emotionally unstable. Kaya minsan hindi ko makontrol yung emotions ko. And then, nandito din ako sa point na parang nagkaroon ako ng insecurities just because yung the environment, and then yung mga sinasabi niya sa akin. But, okay na naman ako. Like, inaccept ko na wala na. So, kailangan naman mag-move forward sa next chapter and to fix myself again. Hugot! Ayan. So, alam ko naman may isang tao, di ba? Tama ba? May isang taong nakalaan para sa ating dalawa. Siguro. Pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Pwedeng oo. So, it depends. Kung magja-jive ba yung passion ng dalawa. And then yung ugali. Pero sabi nila, opposite sa trap. Naniniwala ka sa opposite sa trap. Siguro, di ko masabi. Kasi parang ako, never ko pa siya nare-realize. Bakit? Kasi, opposite attracts. Hindi. Pagka hindi kayo magka-match, hindi talaga kayo magka-match. Well, actually, sa opposite sa trap, yeah, it's a matter of na hindi kayo magkakasundo at magkakasundo kayo. 50-50 kasi maganda pa rin yung may natututunan kayo sa bawat isa. Diba? Kaya hindi mo gusto yung gusto niya. So, kailangan mong i-face yung reality na partner mo yan. So, kailangan mong i-accept, kailangan mong pakisamahan yung gusto niya kahit ayaw mo. Once you really love the person. Kasi in a relationship, kailangan ng adjustment sa bawat isa. Kasi, di ba nga, it takes two to tango. So, kung isa lang lagi ang mag-a-adjust, hindi natin matatawag na relationship yon. But if both parties is nag-a-adjust dun sa relationship, it's commitment. Do you agree with me? True. Ikaw ba, naranasan mo na ba yung one-sided relationship na ikaw lang lagi nag-a-adjust? Ito ex ko. Yung ex. Well, nag-a-adjust naman siya. Siguro. Pero mostly ako. Ako nag-a-adjust. Okay. Ito namang ex ko, give and take kami. Pero alam ko naubos ko siya. Naubos din ako. Naubos namin yung bawat isa. Ayun. So, ano yung mga pieces of advice na mabibigay mo sa mga manonood sa atin? Pieces of advice? Ako kaya hindi ko pa rin kaya. Ako kaya hindi ko mabigyan ng advice sa sarili ko. Tsaka
Ako din. Alam mo yun, like, ako, kaya ko magbigay ng advice sa ibang tao, love advice, pero bakit ganun? Hindi ko siya may apply sa sarili ko. Like, ako yung matigas ang ulo. Diba? Ano ba? What? Don't get too attached agad. Mm-hmm. Be smart when it comes to having relationships. Exactly. Yun yung Because pinaka-importante. some people might exploit you. Mm-hmm. Some people might exploit you. And ano ba? Prioritize yourself first. Yes. That's the most important thing. Alam mo yun, don't make too much effort sa isang relationship. Kasi pag you guys are meant to be, you really are meant to be. If you guys love each other, kung mahal ka talaga niya, mahal ka talaga niya. There's no need force. There's no need to do much effort. I'm not saying that don't do effort. I'm just saying don't exert too much effort. Exactly. Enough. Tama yan. Ganun. Kailangan natin always, guys, na magtira sa mga sarili natin. Huwag natin uubusin yung sarili natin sa mga tao minamahal natin. Kasi una sa lahat, may ibang pang tao na kailangan natin mahalin, which is yung sarili natin at yung pamilya natin. Diba? Paano yung reaction mo? Well, ayan. So, do you have TikTok? Oo naman. May TikTok ako. So, TikTok, Instagram, Facebook. Ayan. So, follow him, guys. Okay. Follow Joven on TikTok, Instagram, and Facebook. So, I will put his ID sa link mamaya. Okay, thank you. Nagpapakit na ako dito. Sige. Pakita tayo. Ganyan, no? Ayan. So, once again, Joven, thank you for pagpunta dito sa episode 1. Wow, ikaw yung Ikaw yung episode 1 ng podcast ka. And thank you for the support. I am honored. Thank you. Wow. Thank you. Well, actually, guys, ayan, ambush tong ginawa ko kay Joven. Minessage ko lang siya. Sabi ko, mag-guest ka sa podcast ko kasi ginagawa niya sa akin yan. Nandun siya sa coffee shop. Papupuntahin niya ako doon. So, ako naman, nagpunta ako. Kasi gusto ko rin ma-meet talaga si Joven. Again, for the second time around. Yeah. Guys, nakasando lang ako. Yeah. Nag-jacket lang ako. Actually, Joven is one of my gym mate. Sa gym kami nagkakilala. And then, ano yan doon? Marami nagkakagusto dyan sa gym. Sige. Hindi ako mag-iingat. Dami nagkakagusto pero iniiwan pa din. Uy! Joke lang. Kaya mo na. Nandito naman daw ako. Char! Joke lang. So, Joven, it was nice meeting you again. And thank you for sharing your experience about love. And sana may natutunan tayong lahat sa experience namin dalawa sa love. And lahat ng natutunan natin, guys, don't worry. Don't worry, lahat ng yun is worth it. Okay? So, nasasaktan ka man ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon about love, kung ano yung pain na nandyan sa puso't isip mo, tandaan mo, magiging worth it yan soon. Kaya tayo nasasaktan ng sobra ngayon kasi hinahanda lang tayo ng Diyos para sa taong tama para sa atin. Okay. Thank you so much, and I hope you enjoy the episode 1 of this podcast. Nabubulol na ako yan kasi ang dami natin pinagkwentuhan. Sabi natin 10 minutes lang, pero ilang minuto na ata tong podcast. So, yun nga. So, thank you again, guys. Once again, thank you, Joven, for supporting this podcast. Alright. Bye-bye. Thank Bye, you so guys. much.